We have a great relationship. We've always had a great relationship. I want to hit the mastermind. Iyak na naman itong si Bongbong Marcos kay President Donald Trump. Pagkatapos hindi pinansin sa Malaysia, pagkatapos niyang umuwi ng luhaan, hito, bago pa man makarating sa South Korea para sa APEC Summit, nakabalita na agad siya na nag-usap na si President Xi Jinping at si President Donald Trump, anak ng kamote. Talagang legit, tinapo na si Bongbong Marcos ni Donald Trump na parang basahan. Iyak na naman mga bubunistang tanggalista dito. Ito, pag-usapan rin po natin, lalo pong umiinit, itong issue patungkol po kay Orly Gutisa na pinagtutulungan po ngayon ng mga hinayupak ng mga sindikato. Pinagtutulungan po ngayon ng mga mastermind sa pangungurakot sa flood control. Mantakin mo Lumalabas si Gutisa pa ngayon, ang wanted anak ng kagwang. Pagkatapos po isiniwalat ni Mike Defensor na si Marcolita ay si Gutisa ay di umano ay nasa pangangalaga ng Philippine Marines. Ngayong hapon lang po itinanggi po ito ng spokesperson ng Philippine Navy na nasa kustodiya nila si Orly Gutisa. Pag-usapan po natin yan. At Senador Marcolita, binuljak na naman si Panfilo Lacson. May resback po si Senador Marcolita at muling ipinagtanggol po itong si Orly Gutisa. At naungkat rin po ni Senador Marcolita yung mga ginagawang kababalaghan ni Panfilo Lacson na pagtingin sa mga CCTV anak ng kagwang. Alam niyo si Lacson, halata ka na pinky. Halata na itong senador na ito, natuta ni Martin Romualdez. At ngayon siniay niya itong si Orly Gutisa na hinahanap si Orly talaga ni Panfilo Lacson. Wala daw talaga doon sa kampo ng Philippine Marines. Ang sabi ni Panfilo Lacson, sabay na naman nagpost na naman sa social media, bayot talaga pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls na nag-overtime, sahura na Pa-subscribe ho yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino na palaging nakasubaybay sa kababalagan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Umpisahan na agad natin to mga kabisdak. Itong raceback ni Senador Marcolita at pinaratan po niya dito si Panfilo Lacson at ipinagtanggol si Orly Gutisa. Dapat naman talaga na ipagtanggol itong si Orly Gutisa. Pakinggan po natin ang kanyang interview. In signature, the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? Yan ang isang malaking kalukuhan po, Senador Marcolita. Lagi po nating pinaintindi, napaka-imposible po yan na lahat ng detalye makukuha ni Gutisa. Lahat ng serial number, book number, page number, alam ni Gutisa, pati yung dry cell, makuha ni Gutisa. Talagang ginululang ni Panfilo Lacson itong si Gutisa. Iwan ko ba itong si Lacson na ito? Ano bang pakay ng inayupak na ito imbis na makatulong? Hindi nalilihis yung tunay na issue. The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romulo Macalintan. Yes, at meron din ako nakuha. Ganun din. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ng Somebody will go to each one of these. If you present niya yung paper, and then all the guy would have to do is bigyan niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? Wala, kasi ako, pag nagpanotaryo ako, matik, pagbayad ko, basta ibigay sa akin yung papilis ko na ninotaryuhan at pinirmahan nila, hindi na ako nagtatanong kung abugaga ba ang nagpirma ng apidabit ko. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody Na to sign magpirma. for him. Correct. Secretary. This is happening everywhere. Sa This totoo is something lang, that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan. Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Correct. Right? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life. Correct. The safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's Yan ang totoo. Kaya binabanatan ngayon
itong si Gutisa dahil nagbubukod tanging witness na lahat ng sinabi ng mga kontraktor ay nakonekta ni Gutisa papunta kay Martin Romualdez Saldico. Ang next dito ay Palacio de Polvoron. Hindi ko maintindihan itong si Panfilo Lacson, bakit ba parang kontrabida sa buhay niya si Senador Marcolita? Kasi nga ay naunahan siya na may pasabog yung Senador Marcolita na secret surprise witness na si Gutisa. Kaya ngayon sinisira niya itong momentum na ito. Pati si Gutisa sinisira, anak ng kagwang. Dapat nga magtulungan. Kaya na ho, may nagsalita. Tapos itong si Lacson naman, panay sira sa kredibilidad ni Gutisa. Anong klaseng tao ito? Halatang halata na ho, na itong si Lacson ay mayroong pinagtatakpan at mayroong ililihis at nililihis. O, babalik sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pa raw tapos. Anong hindi pa tapos? Hindi pa tapos yung pagtatakip kay Martin Romualdez, anak ng kagwang. Tuloy po, Sino. That's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I welcome that. appear. So at All the least, while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Martixay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi. Like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minamention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, million. sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi mayroong label eh, sabi niya, yung boss kit. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Martixay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagpila. Ito yung sinasabi natin na dalawang pinangalanan ni Gutisa na bagman na kumunikta doon sa mga pinangalanan din ni Bryce Hernandez at Alcantara. Ito yung pinakamatibay dyan na gustong ipatawag ni Senador Marcolita itong dalawang ito. Bakit ba takot si Lacson na ipatawag? Si Tambaloslos, pwedeng ipatawag na yan, i-invite. So ngayon, itong kahit yung dalawa lang pinangalanan na bagman na yung humaharap sa kanila, mga tao ni Tambaloslos at ni Saldico, hindi na ipatawag. Ang nangyari, itinigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, magbabalik. Ipatawag mo Lacson ang magkaalaman yung kulay mong mabantot. Tuloy. Pila. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send yung pwedeng isama yan, di ba? It's Correct. Bakit yung sinasabi? Unang-unan, bago kami naghiwa-hiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanco and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Hindi na patawag. In your Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcolita, Tama ka dyan, Senador Marcolita. Halatang halata to si Lacson. Ang lumalabas si Lacson, ngay siya po yung protector. Ito atin teorya lang po natin at binabasa natin yung mga nangyayari. Lumalabas na nagmistulang protector si Lacson ng mga kongresistang pinangalanan na niya na 67 at yung mga kongresistang pinangalanan din ni Discaya at protector kay Saldico at kay Martin Romualdez. Ni minsan hindi siya makabira-bira dyan hindi niya pinapatawag Anong ibig sabihin yan? Kung si Marcolita, galit na ngayon, init na, high blood na nga ako sa mga kontraktor na ito, pero itong naman si Lacson, ang kumukontra kay Senador Marcolita, anong klase? Halatang halata. Madali mong basahin na itong si Lacson talaga, may sikreto pong tinatago ito. Na kahit alam na natin, ito pilit pa rin niya tinatago at para bang siya pa yung parang bida magaling dito. Hindi Walang kwentang Senate Blue Ribbon Committee Chairman Yung mga witnesses na talagang gustong magsalita, sinisira. Yung mga dapat ipatawag na makurakot, mga kawatan, hindi pinapatawag. Si Martin Romualdez, hindi mabira-bira. Si Saldico, hindi mabira-bira. Anong klase po ito? Anong klaseng senador? Hindi, nagmistulang protector. Banatsin. Marcolita, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. So, hindi kayo. Ito po, this is my question. The Senate operates as a collegial body. Yes. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and then. Was there a previous notice to the chair
or to the others, because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there, because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. Ano? So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng, sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya, gusto lang niya makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-alas dos na? Ang ano namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before po ba ng Blue Ribbon? Yes, yes. So, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to this escape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only. Kasi hindi ko naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala Baka na hindi darating dumating. siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that Okay, parang ang point dyan nila, Sir Da, dilawan to kasama sa Trixie. Dilawan ka rin, Trixie. Hindi ka ba nagpaalam? Kasi ang practice daw, dapat magpaalam kung meron kang witness. Eh, surprise nga eh. Pag nagpaalam ka, hindi na surprise, anak ng kagwang. Tsaka hindi rin naman sigurado si Senador Marcolita na darating yung si Gutisa. Pati si Senador Marcolita na surprise din. Kasi kung tinitest lang naman kung matapang ka, pumunta ka. So na-surprise. Ala ka naman, hindi pa ni Senador Marcolita, hindi pa puntahin. Inandyan na nga, nakausap na nakaraang araw. Pumunta, matapang, gustong magayag. Wala bang sinamahan rin po ito ng mga Marines, no? Mga ex-Marines. Ngayon, nung dinala ni Senador Marcolita na, nagpaalam naman, Edwin Lacerda. Inaalam O ang mali ni Lacson doon dahil pinayagan niya. So hindi na kasalanan ni Senador Marcolita. Ngayon pinayagan, si Senador Marcolita yung nalapitan, ini-interpolate agad ni Senador Marcolita. Saka maraming nagtatanong si Bindalo, Erwin Tolpo, ang daming nagtatanong. At mapapansin mo nga that time nakakuha ng mga impormasyon si Bindalo tungkol kay Orly Gutisa. Anong korpo? Sirain lang si Gutisa. O kasabot itong si Panpilo Lacson. Saan galing yung yung impormasyon na yun? Galing sa Palacio de Polvoron. Talagang kinabahan sila kay Gutisa. Tuloy yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti na pansin mo. Henry Hindi lang Alcantara. Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimoa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, confirm Bakit hindi yung nila ngayon luggage, maintindihan? Ba't di nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun ang binabanggit same nila. type, Sabi ko, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, ini-itcha lang na ganun. Nag-collaborate nga yung lahat ng mga sinasabi ng witness, yung pinali, nandun lang kay Gutisa, anak ng gamuti. Kaya sila sabi, na natin, na-pressure na siguro si Lacson, pinipressure na ni Tambaluslos at ni Bongbong Marcos. Sirain mo to, puputakin na. Wala na, tatamaan na kami dito. Tuloy natin sino. So, sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. So, Bryce Hernandez. yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected Correct. the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala. Stop muna tayo dun. Kaya nga pinag-iinitan nila si Gutisa ngayon at pinipersonal ni Panpilo Lacson. Kumbaga nagiging assignment na ni Panpilo Lacson itong si Gutisa na sirain dahil nagbubukod tanging credible witness sa lahat. Ang takin mo, bakit ka magsasalita dyan? Wala ka namang pakinabang. Kasi nga, pagmamahal sa bayan, sineryoso niya talaga yung take out niya, yung pagiging Marines niya. Na hanggang ngayon, retired na siya. Nagserbisyo pa rin sa bayan hanggang handang magpakamatay yung mga yan. Sa bayan, ito pa kaya, magsalita ka lang. Talagang kinabahan at takot na sila kasi kumakatok na sa pintuan ng Malacanang, nasa Aguada residence na, 5 minutes na lang, Malacanang na, anak ng kamote. Kaya hirap na si si Lacson, di ba, nung unang reason niya, kaya umalis siya sa Blue Ribbon Committee, frustrated na siya.
Eh, wala na. Mabigat yung nakalaban niya, Marines eh. Alam Akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Marines. Sir, tanong lang. Natanong Tingnan mo tandaan lang muna natin to kasi mamaya talakay natin to tungkol sa kay Gutisa rin ay tinanggi ng Philippine Navy spokesperson. Ito yung sinabi rin ni Defensor kagabi na may nagtangka sa buhay, na-content natin kanina sa buhay ni Gutisa at nahuli yung nagtangka. Ang tanong, sino yung may nag-utos doon sa nagtangka kay Senador Marcolita, kay Gutisa? Nagtangka sa buhay ni Gutisa, pardon me nagtangka sa buhay ni Gutisa at nahuli ng Marines, no? So ngayon ang tanong, sino yung nagtangka na yun? Ito naman sinabi ngayon ni Senador Marcolita, kinumpirma rin niya. Okay, tuloy natin Tanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit? Kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada. Sinabi niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang delivery Forbes places? tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na Ito na yung na-content natin kamakailan. Sabi ko, pag ito, nalaman to ni Senador Marcolita na tinitingnan ni Lacson yung CCTV, yari ka. O ito na, yung raceback ni Senador Marcolita, laban dito kay Panpino Lacson na protektor ni Tambaluslos. kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Eh sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched in from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bali sa pintuan ng Senate. Sa pintuan, kasi doon pa lang kasi maraming pirma. pirmahan. So, Sa kaliwa. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyan kumuha ng CCTV and spy on us? This is the work of the Senator? But wasn't that already, the CCTV is always Pambihira, ito na Talagang inutusan to ni Martin Tambaluslos kasi nga, ang purpose nila to demolish Marcolita. Pag na-demolish si Marcolita, demolish din si Gutisa. So ngayon, hinanapan nila ng buta si Gutisa, itong notaryo, at ipinapahid kay Marcolita. Ito na ngayon. So hindi pa nakontento. Kunyari, pakuha ng CCTV, gagawa ng drama ito si Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. So ilalabas na yung CCTV. Kunyari, ganun, ito. Anong matter doon sa CCTV? Tungkol sa paglaban natin dito sa mga animal na mga mastermind. Pinanggulo lang ni Lacson ang lahat ng buhay natin, anak ng kagwang. Tuloy been there, so you can just track it, diba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other Dalawang incident? bisis na yan. Yung contractor na pumunta sa isa sa amin, and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't that be Erwin Tulfo. also just to make sure that everything falls into place, that the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good basis sir, to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff? Ewan ko Hindi saan ba na, common courtesy yun? Parang Pag-invite mag-present kayo? kata sila na napumunta nga sa opisina ko. Alam na, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Yes. Correct. Di ba? So, pero so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. So yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why are you doing it? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tinignan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yun. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nila mangyari. But I think it's going to be a mountain, create a mountain out of a molehill. Kung hindi to, kung palalaking pa. But Yun nga yun Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There's only a common objective. Makuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Atty. Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Atty. Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandun lang pala sa vicinity natin. Meron na nangyari. Yun talaga ang nangyayari. Ito padugtong lang ako doon Kasi lumalabas, itong si Lacson, minaman-manan, lahat ng mga galaw ni Marcolita, ini-spy. So gumastos ka pa, Lacson, ng pera para lang mag-spy kay Senador Marcolita. Kasi gusto mong i-trace kung saan ang gagaling si Gutisa. So, parang desperado na itong si Lacson, kay Marcolita, obsessed na. Na dapat, ang binabantayan mo, ngayong mga sindikato, mga mastermind sa flood control, pero ang binabantayan, ay yung mga nagsisiwalat, yung mga nagturo, sabi ni Marcolita nga, may nagturo yung magnanakaw nandun. Paano ho nangyayari
ngayong nagturo sa magnanakaw, ito pa ngayon ang gustong ipakulong, ito pa ngayon yung dinidikdik, sinisira ang kredibilidad. Hindi ba ho dapat yung itinurong magnanakaw, yun po ang imbestigahan natin at ipatawag ho sa mga otoridad, nasan kang magnanakaw ka dahil trilyon ang mga ninakaw mo. At imbitahan at pasagutin siya kung totoo ba itong mga akusasyon sa inyo na malita-malitang pirang dinadala mo ay dinideliver sa inyo ng taong ito. 48 million bawat laman ng 58 million bawat laman ng malita, 46 na malita, ipaliwanag mo. O, di ba? Yun sana ba? Ang problema, hindi man pinatawag yung pinangalanan eh. Ang hinahanap ngayon si Gutisa, siya ngayon ang pinupulis. At si Marcolita dinidemolis dahil ito yung may dala na surprise witness. Ito yung pinaghimutok ang botye niya. Puta ina, parang nabaliktad na po ang buhay natin ngayon. Pag magsumbong ka, kulong ka. Kung meron kang nakitang animal na kababalaghan sa gobyernong ito, tapos isumbong mo sa pamahalaan, ikaw ang kakasuhan, ikaw yung sisirain, ikaw yung hahanapin. At ipapakulong ka pa. Anak ng kamuti, anong klaseng prinsipyo meron tayo ngayon? Di ba ho, dapat magtulungan tayo na matumbok itong mastermind? O, anong nangyayari? Binabaon, pinagdiskitahan, sinisiraan itong matapang na Gutisa. Tuloy natin, Sen. Marcolita. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito nangyari, kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispal ko, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Sa pagkatapos, nag-aaway-aaway kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Yun. I want to hit the mastermind. Tangina, tatamaan talaga yan. Sino? Si Martin Romualdez. Saldico, kasama ka ng UAM. Yan yung ayaw mangyari ni Panfilo Lacson. Kasi pag nangyari yan, yari din siya. Nahalata nyo na ba itong galawan ni Lacson? Sobrang halata na. Protektor siya lumalabas ni Martin Romualdez. Sa yung pangunahing taga-parat, ikawag. Tapos bumalik pa si Blue Ribbon Committee for what? Para sirain lang si Marcolita. Kaya yung CCTV kinukuha at palabas para wasakin lang si Gutisa. Para malihis lang na hindi totoo yung mga sinabi ni Gutisa. Sabi nga ng ICI, bakit pinapakinggan ng ICI? Yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez at Alcantara at Diskaya labang kay Saldico. Pagdating na dito kay Martin Romualdez, wala na, anak ng kagwang. O ito, tama lang din na si Gutisa ay hindi nagpakita dito kay Boyeng Rimulya kasi hindi rin naman nakakasuhan eh. Si Martin Romualdez hindi pinapakasuhan ng ICI. At nahingian din po si Senador Marcolita dito ng komento, yung komento mo sa mga kinakasuhan na ngayon. O narito po, pakinggan natin konti. Marcolita, could you provide us your wisdom on your comment on the filing of the charges against the 6 individuals? Who are the 6 individuals? The 2 senators, Jinggoy and Joel, Commissioner Lipana, Andusketay Bernardo, Congressman Saldico. Saldico and Mitch Cahayon. Why was not Martin Romualdez not included? Boom! That's up to the ICI. Maybe you should ask Because the they are ICI. trying to discredit Gutesa's testimony? Correct. They haven't summoned ICI Gutesa. So Bakit we hindi can, nila isama si Gutesa? the same reason why we cannot summon him in the problema natin Senate. Yes, sir. We're all looking for the mastermind. The most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Parang course. kayo I think everybody We should should be be. looking. Should be They should looking. be, but it supposed to be doesn't looking appear at to the be so. mastermind. The Senate By started the off way, on the this is right just foot. according to Justice Andres, this is just the first interim report nila on the filing. So, Bugbugan na, Dilawan versus Tinklawan. Inom. Hindi talaga kasuhan yan si Martin Romualdez. Hindi naman sinumon si Gutisa eh. Tsaka pag tiningnan mo, link na kay Diskaya pa lang, na binanggit na si Romualdez at saka si Saldico eh. Talagang hanggang Saldico lang. Huwag na si Martin Romualdez, si Bunjing. Kasi pag si Bunjing nadali rin si Bangag. Ganun lang naman, simpleng logic lang ngayon. Tuloy oh. but let's just take it as it is right now. So, how do you think? Is this a good beginning? This is the start It's of a the good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi, huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yun. But let us not forget yung malalaking isda. Correct. Pagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po kasi, mahuhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. So, do you think this will quiet down the public platform? I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga
congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon. Lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen Hindi napatawag. intimated by Senator Ping. Contractors yun. Sinabi niya, I have a list of 67 Oh, that's- contractors. Ang dami. Hindi ba nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about the 17? Nambubula lang yung inayupak na Panpilo Lacson. 67 ni isa wala, sa 17 ni isa. Protector nga ni Tambaluslos nga. Magkano kaya bawat kongresista Lacson? 67, tapos may 17 pa. Magkano ang kickbacks Lacson? Kaya ganyan sa grabe ka makapagprotekta sa mga kongresista, anak ng kaguwang. Kaya nga gusto ko malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door, no? Wala close door yan. Lalo magagaling ng taong bayan kung Sa i-close ICI. door. ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung ano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, Bend the law, tulungan mo rental naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala kanya kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kami magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang. parang What am I wala- supposed to tell them? Agreed, sir. Bend the law. If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so Hindi natin, frustrated. hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit nga yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Tracy, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Sakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan mga kurakot eh. O tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direksyon, si Gutesa ngayon papapanagutin. Ano ba, hindi binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Correct. Akalain mo na, yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, 24/7. Attorney Trixie. Notary Public, 24/7. Yung mga abogado doon, hindi na natutulog yun. Oo nga eh. Parang ano? Chances are, Ginigising. that lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But Correct. he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is Sekretaryo. a violation in the notarial Yes. law. Dapat ipakulong yon, Senador Marcolita. Sagutin ko lang yung sinabi nila, sir. Dama, ibisan ba ang galit ng taong bayan na kinasuhan si Jinggoy at si Senator Villanueva? Lalo nga akong nagkagalit ng taong bayan dyan eh. Kasi nga, si Senator Villanueva, Jinggoy, kinasuhan mo, hindi naman yan ang tinuturong mastermind eh. Ang tinuturo nating mastermind, si Martin Romualdez at si Saldico. O bakit si Martin Romualdez ay na-excuse? Ito na ho yung nangyayari ngayon. Na yung nagturo na kaisa-isang si Gutisa na kumunik lahat sa mga sinasabi ni Bryce Hernandez Alcantara, ito ngayon yung pinupulis. Ito ngayon yung tinatarantado ni Lacson. Kung ano-anong pinanggagawa. So ngayon, ito si Lacson, minamanmanan din si Gutisa. Anak ng kagwang, bakit mo minamanmanan? Siniay niya pala. Kasi nga sinasabi ni itong si Defensor na si Gutisa ay nasa pangangalaga ng Marines. I-play lang natin konti. is Sergeant Gutesa. Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, no, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, andun, nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ko ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po, Ayaw na niya. ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Mga Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So next na chinek ko, kamusta na siya? Saan na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinukup ka agad. Eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. O, tingnan mo, hanggang ngayon, nandun pa siya. So, bigla po ngayon naglabas ng statement itong spokesperson ng Philippine Navy na wala umano sa pangangalaga ng Philippine Marines, itong si Orly Gutesa, narito po. Itinanggi ng Philippine Navy na nasa proteksyon nila ang isa sa mga flood control scam witness na si Orly Gutesa. Paliwanag ng Navy, noong 2020 pa nagretiro si Gutesa kaya hindi na raw siya saklaw ng administratibong otoridad ng institusyon. Wala rin naman daw kinalaman ng Marines sa anumang personal na aktibidad ni Gutesa. Nananatiling profesional at walang kinikilingan ng Navy sa pagtupad ng mandato nitong ipagtanggol ang pambansang soberanya at paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Pinunari ni Senator Ping Lacson ang anyay kasinungalingang ito. Ayon sa Senador, posibleng makaapekto sa kredibilidad ni Gutesa Tingnan mo. sa pagiging witness sa pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scam. Si Gutesa po ang nagbunyag na siya umano ang nagde-deliver ng mali-maletang kickback kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Kahapon ang ibunyag naman ni dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor na hawak raw at protektado ng Philippine Marines si Gutesa. Yun ang nakuha namin information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nahuli ng Marines yung tao yun. Alam mo, hindi ko maintindihan ito si Panpilo Lacson, no? Ayan po yung spokesperson ng Philippine Navy.
denies defensor's claim Marines protecting Senate witness. Hindi ko maintindihan talaga si Lacson. Ano ba ang pinaglalaban niya sa buhay niya? Bakit ba mainit ang dugo niya kay Gutisa? Alam mo, hindi ako abogado, pero simple lang ho natin eh. Simpleng logic lang. Madali lang po ito babasahin eh. Kung bakit nagkaganito si Lacson. Tingnan mo ha. Si Gutisa galit sa mga kurakot. Sa nagnanakaw mga mastermind sa kaban ng bayan. Pero si Lacson, galit kay Gutisa. So sino si Lacson? Di protektor ng mga magnanakaw na pinangalanan ni Gutisa, anak ng kamuti oh. Tingnan mo kung ano naman pinagpupo sa kanyang social media. Ayan oh. Ano makapikto sa kredibilidad ni Gutisa? Di ba? Paano makakapikto? Sige nga, Lacson. Sabi ni Lacson dyan din. As per verification made with the Marine Commandant, Major General Vince Blanco, Trofilo Cavaliers, Gutisa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we take? Putsang ina mo, Lacson. Bakit ka galit siya? Bakit ka galit kay Marcolita, galit kay Gutisa, galit kay Defensor? Alam niyo, pag naghanap ka ng katotohanan, naghanap ka ng hustisya, kahit kaunting lead lang, akala ko ba pulis to? Kahit kunting lead lang, kailangan wag mo yan baliwalain. Kailangan seryosohin mo yan, lalo na malalaking issue ang hinahawakan mo. Kailangan wag mong itapon, kunin mo. Sabihin na lang natin wala kang tiwala sa taong yan. Paano na lang kung totoo? Yung sinabi ng taong iyan, ano ang mangyayari sa investigasyon mo? Hindi, sarswila. Imbis matumbok mo na yung mastermind, ikaw din, nanggugulo ka sa nagturo, sa mastermind, ano ang mangyayari sa atin? Dapat ang pinupulis mo, si Martin Romualdez at Saldico. Dapat yung dinudurog mo, si Martin Romualdez at Saldico. Bakit si Gutisa pa? Ano bang kasalanan ni Gutisa sa'yo? Ano bang kasalanan ni Gutisa sa taong bayan? Nagnakaw ba si Gutisa ng milyon-milyon, trilyon-trilyon sa kaban ng bayan? Wala. Siya lang po ay nagsasalita, nagsasabi ng totoo. Binigyan mo talaga ng panahon na puntahan mo kung saan si Gutisa. Yung ginawa mo, dapat ginawa mo dyan dapat, nagsi-CI ka sa mga sindikato. Sini-I mo, ini-spyan mo, itong si Martin Romualdez, Saldico. Imbis na si Gutisa at Marcolita, anak ng kagwang, saan patutungo ang Pilipinas na ito sa mga ganitong klaseng leader na mga hinayupak, halata ho kayo, na mistulang protector po kayo ng mga mastermind sa flood control. Di ba, bakit ba si Gutisa ba talaga? Ang binubugbog mo, ang dinidiin mo. Bakit ayaw natin idiin si Martin Romualdez at Saldico? Kung ikaw hindi mo alam na itong mga mastermind na ito, itong mga pangalan na ito, ay gago na. Katarantaduhan mo yan. Ikaw na lang yung hindi nakakaalam. Ang taong bayan alam na si Martin Romualdez ang utak. Yung paper trail lang, sinusunog niya nung ako sa DPWH, anak ng kamote. Ito sabi naman ni Browner patungkol dyan. Ito na isa pa. Sarap kurutin. Browner tiniyak na hindi itatago ng Armed Forces of the Philippines si Gutisa. Yan yung sa inyo, mga tagapagsalita mo, Browner, sa Philippine Navy, ikaw. Naiwan ko lang kayo, yung mga junior officer. Baka naman talaga na nandyan, kasi sinabi man ni Defensor at Senator Marcolita. Wala nang magsisinungaling sila. Baka naman tinago rin naman, hindi official na kinanlong. Pero may mga kaibigan siya na gusto kang i-secure, wala kayong magawa dyan. Anong mangyayari? Papalabas natin sinungaling. Itong si Marcolita, Defensor, at yung si Gutisa, anak ng kagwang nandun daw nga eh. Pero bakit ba si Gutisa ang hinahanap natin? Di ba ang dapat natin nahanapin ay itong si Martin Romualdez, si Saldico, yan ang hanapin natin dahil silang may pakana ng lahat ng kababalagang ito. Nalilihis na eh. Kagaya ho nito, itong pangulo ninyong walang kwenta. Tinabla ni President Donald Trump, pinaiyak. Wala na, iyak dito si Buboy mo. Nalaman niya agad bago siya lumipad, papuntang Korea, ito yung bumungad. US import tariff sa China ibinaba sa 47% matapos ang Trump-Xi meeting. Nag-uusap eh. Okay, tingnan mo, Iwem, galit na galit ka sa China, susumbong ka sa Amerika, magkaibigan pa lang Amerika at China. Ginawa kang tanga. Pakinggan natin na mayroong audio putugi sa gilid lang. Baka tayo makapiright. Wow. Good to meet you. Great pleasure to see you again. Good to see you again. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. Very He's a successful tough meeting. negotiator. That's not good. We know each other well. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. I think we'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Would you do a certifying relationship? Will you discuss Taiwan first? Which way? Iyak si Buboy. Narinig nyo, we have a great understanding, we have a great relationship. Paano na ito, Buboy? Galit na galit ka sa Chinese. Pero ito, narinig mo yung si Uncle Sam. We have a great relationship. Tayo, inaaway natin, tanga mong presidente ka. Mabubunistang tanganista. Ito mayamang na bansa. Ayan, kaibigan na ng mga inchik. Ikaw, nga ka pa rin.
Wala ka nang napala doon sa Malaysia, pahiya ka pang hinayok pa ka doon. Ito, dagdag ang problema ni Bubuim. Laman niya nalaman niya agad. Sabi niya, alam ng buong mundo kung anong nangyayari ngayon. Ulul. Tingnan natin si Bubuim. Oh. But before I end, it is impossible to talk about this APEC meeting without referencing, as we are here today, right now, at this moment, the meeting between President Trump and President Xi. They are presently holding, and the results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Largest shock ha? The Lord is watching. Lolo ko. Wala kang alam kung anong nangyayari. O ito, basahin ko para may alam ka, anak ka ng kagwang. O ito na, binawasan ng import tariff. Nagkasundo na sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Nabawasan ang ipapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong aangkatin galing China. Mula sa dating 57%, ibinaba ng US sa 47% ang ipapataw ng import tariff sa mga produkto galing China. Bilang kapalit, nangako naman ang Beijing na itutuloy nila ang pag-export ng rare earth materials, pag-import ng US soybeans at pagsugpo sa fentanyl trade na problema ngayon sa Amerika. Idinaos ng dalawang leader ang kanilang meeting sa Busan, South Korea. Ito ang unang pulong ni na Trump at Xi mula noong 2019. Ngayon, buang ka. Sige, awayin mo pa ang China, anak ng kamote. Wala na, los-los mo. Taka nang napala. O tingnan mo, ano daw yung may offer niya sa Korea? Para pautangin siya, anak ng kamote. Oh. Pagkatapos ka pinahiya sa puta, sinusuka talaga si BBM ng sinusuka si BBM ng mga world leaders. Meron din ako nakitang video na kumakaway si BBM, kakamay si BBM. Iniwasan siya, maski namayan yung isa sa likod. So ito si Tatay Digong yung sa background, pahiya sila dito. Ayan, huwag na natin bigyan ng audio kasi may copyright. Ayan po si Tatay Digong sa likod, si BBM tinawag. Ang inuming Pangulo, walang kwenta kasi. Walang makipagkaibigan kay BBM. Ano siya parang iniiwasan siya. Kasi alam nga ng mga world leaders na si BBM kurakot. Lalo na yung Amerika, hindi ho talaga hindi ka entertainin. Maniwala ka, South Korea, hindi ka entertainin. Kahit anong gawin mo. Putang ina korupsyon sa ating kaliwat kanan, blood control, pinsan mo, nangungulimbat, hindi mo pa kinakasuhan, putang ina, hindi yan ligtas sa mga mata ng mga world leaders. Kung ang mga Pilipino tanga, wag mong gayahin na tanga yung mga world leaders na yung pinsan mo ay kasama dyan sa pangungurakot at damay ka, tinutolerate mo, lus-lus. O sabi niya, ano daw yung i-offer niya? Ayan, i-offer sa South Korea. Yung nakaraan, yung regalo niya, midyas, no? Ito. I'm glad that ang starting point natin, ang tingin sa Pilipino, yun na nga, chill, at madaling kausap. That's a big help, but you're trying to find consensus. Buha! Yung bunga daw, yung intro ng vlog. Kailangan chill, kailangan cool ka lang. Chill, ilang buwang ka. Ano, kailangan chill. Damihan mo pagpulbos. Ano talaga ko tayo? So yes, I agree. Totoo na, sa palagay ko naman, totoo din naman. No. Na talagang ganun ang Pinoy. Magaang ang ugali ng Pinoy talaga. And that is to our advantage. Pupunta ka dun sa South Korea, ang dala mo, wiwi ka. Ano? Ganun yung advantage natin? Chill. Kaya pala ang mga negosyante sa ating bansa nagsilayasan na, anak ng kagwang, pakinggan natin balita. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga bumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag wala masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So, pag wala trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang isyu ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand
for them to do because they want to stay in power. So Correct. we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Narinig Jason na. Rubric. Para maibalik yung kumpiyansa ng mga negosyante at gagandang ekonomiya, si Bubo ay mag-resign. Ayaw nila yun. Yun na lang, Nyor. Mag-resign ka na, Nyor.